Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 linggo matapos sumubog sa bahagi ng Oriental Mindoro, natunto na ng remotely operated vehicle mula Japan ang MT Princess Empress sa ilalim ng dagat. Sinusuri na raw ng mga eksperto ang datos na nakuha ng ROV para sa magiging susunod na hakbang para tuluyang mapigil ang oil spill. Sa gitna niya, nag-issue ng subpoena ang Justice Department sa ilang ahensya, kabilang ang Marina at Philippine Coast Guard para dumalo sa investigasyon kaugnay sa lumubog na barko. Narito po ang sanib puwersang pagtutok ni Salima Refran at Chino Gaston. Matapos ang ilang oras na pagsisid sa madilim at napakalalim na karagatan, natagpuan na ng remotely operated vehicle o ROV mula Japan ang lumubog na MT Princess Empress sa lalim na 400 meters. May 15 kilometro mula Hilaga Silangan ng Mindoro. Kinokontrol ang ROV na PAMI, pangalang Hakuyo, mula sa mothership nitong Shin Nichimaru mula pa sa Japan. Sinuri ng ROV ang barko at tiningnan kung ano-ano pa ang pinagmumula ng tagas ng langis na kumalat at umabot na sa napakahalagang biodiversity site at marine protected area ng Verde Island. Pero may limitasyon daw ang kayang gawin nito. Ang locate lang at sabi may kakayahan siya mag-patch up eh. Kung halimbawa ang behol, ang maganda lang sa ROV, meron ka ng 3D image ng barko. So, pag magpaplano kang i-siphon o anumang action afterwards, maganda-ganda na yung basihan mo. Sa Incident Information Center website na nagbibigay ng update sa oil spill, sinabing patuloy ang ugnayan ng RDC Riald Marine Services sa mga otoridad at eksperto para mapigilan ang pagkalat ng oil spill. Patuloy ding tinatrack ang galaw ng oil spill gamit ang aerial at satellite imagery. Ayon naman kay Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor, hinihintay pa nila sa ngayon ang opisyal na report kaugnay sa nakuna ng ROV bago magsagawa ng nararapat na hakbang sa barko. Inaasahan natin na makakapaglabas ng opisyal na report kumpanyang ito in 3 maximum of 5 days. Kasalukuyan din mayroong 2 consultants, mga experts na nakasakay sa barkong ito, nagsasagawa ng pag-aanalisa ng laman ng barko ayon na din sa pagkakakuha ng ROV. Ang lawak ng pinsalang idinulot ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, tanaw rin mula sa himpapawid sa isinagawang aerial inspection ni Justice Secretary Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Nangingitim na ang mga pampang sa bayan ng Pola na pinakaapektado ng oil spill. Kita ring may malapit na bakas ng langis papunta sa Verde Island. Paglapag, namuong langis naman ang sumalubong sa kanila sa dalampasigan. It's bigger than advertised, meaning to say, between Batangas and Mindoro, kalat na talaga siya. And it's really there, very near Verde Island already. Matapos makausap ang lokal na pamahalaan ng Pola at Incident Command Post sa oil spill, ipinag-utos ni Remulla ang mas agresibong cleanup sa pamamagitan ng resolusyon ng NDRMC. Tayo na mismo mag-undertake ng cleanup by hiring our own ROVs. And if there are insurance policies that will allow them to reimburse us, so be it. Kasi habang kung meron pang mahihigop na naroon na makakawala, it's better that we do something about it. Nag-issue na rin ng subpoena ang DOJ sa Marina, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority Limay Bataan na pantalan kung saan kinarga ang 800,000 litro ng industrial oil para dumalo sila sa case build-up meeting at magpakita ng mga dokumento. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May mga fish sample na sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill na nakitaan ng mababang level ng mga contaminant na mapanganib sa kalusugan. Ayon sa isang grupo, ang pinsala sa supply ng pagkain ang isa sa pangmatagalang epekto ng oil spill na kanilang binabantayan. Lalo't ang oil spill ay nakarating na sa Verde Island Passage na sentro ng marine biodiversity sa mundo. Diyan naman tumutok si Maki Pulido.
14,000 square kilometers ang lawak ng karagatang sakop ng Verde Island Passage. Sa ilalim nito matatagpuan ang pinakamayamang yamang dagat sa buong mundo. Nasa 200 na coral species ang matatagpuan dito na bumubuhay sa halos 2,000 marine species, pati na mga endangered o nanganganib ng mawala sa mundo. It also includes mangrove forests, seagrass beds, and world-famous coral reefs. In these coral reefs, you find the highest marine biodiversity on the planet. Ang yamang dagat na ito ang nalalagay sa panganib sa pagkalat ng tumatagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. 600 kilometers ang kabuang haba ng coastline ng Verde Island Passage sa 5 probinsyang bahagi ng Conservation Corridor: Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Nasa gitna nito ang Verde Island. 3 barangay na sa Verde Island ang nakitaan ng langis at kasalukuyan pa ring nililinis. Pero nang mag-aerial survey ang Philippine Coast Guard kahapon, nakitaan na rin ng oil patches ang 2 barangay ng Tingloy, Batangas, isa sa pinakasikat na diving spot sa bansa. Binabantayan ngayon ang mga bayan ng Bawan at Mabini. Hanggat hindi napapatch up yung butas ng barko at hindi natin nakokontrol, parang everything is possible. Kaya nga ang importante rito, nag-step up tayo ng operations. Ang mga kinulektang water samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa 9 na bayan ng Oriental Mindoro, nakitaan na ng traces ng petroleum products pero nakapaloob pa rin ang level nito sa standard ng DENR. Meron na ring low-level contaminants ang mga nakuhang fish sample na mapanganib sa mga tao at ibang living organism. Wala pa raw katiyakan ng kanilang pagsusuri sa usaping food safety, kaya't patuloy nila itong pag-aaralan. Para sa grupong Sea Institute, ang pinsala nito sa food chain ang isa lang sa mga long-term effect ng oil spill. The oil breaks up into other compounds, no? And it enters the food chain. So these toxins accumulate through the food chain. And as you go higher and higher the food chain up to us and other predators like sharks, no? Tumataas actually yung concentration ng toxins na to. Hindi lang mismong karagatan ang napinsala ng oil spill pero maging ang kabuhayang nakasalalay dito. Ngayon pa lang 19,000 na mga mangingisda na ang nawalan ng kabuhayan dahil pinaiiral pa rin ng BFAR ang ban sa pangingisda sa mga apektadong lugar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Naghain ng resolusyon si Senadora Risa Ontiveros para paimbestigahan ang tila pagpabor daw ni Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban sa 3 sugar traders na mas mahal pa umano ang benta sa imported na asukal. Ang paliwanag ng DA sa sanipuwersang pagtutok ni Bernadette Reyes at Mav Gonzalez. Nakarating daw kay Senador Risa Ontiveros na ilang industrial users ang gusto sanang mag-import ng sarili nilang asukal mula sa Thailand, kung saan 25 pesos per kilo lang ang bentahan. Pero hindi umano sila pinayagan ni Agriculture Senior Yusek Domingo Panganiban. Sa halip, itinuro umano sila sa 3 accredited sugar traders, ang All Asian Countertrade, Sukden Philippines at Edison Lee Marketing. Ang prinesyo umano ng All Asian, 85 pesos per kilo. Sa komputasyon ng opisina ni Hontiveros, sa 440,000 metric tons na aangkating asukal, aabot ng 10.5 hanggang 14 billion pesos ang anyay super profit ng 3 importer. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the National Treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kaggarapal na monopolyo. Sa ganong tubo, na pinaghahatian lang ng 3, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Naghain na ng resolusyon si Hontiveros para imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Iprinesinta rin ni Hontiveros ang larawan ng mga kinatawan ng 3 sugar importers, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Panganiban sa Malacanang. Is it normal to host sugar importers in Malacanang? Is the president being manipulated by his underlings who handpicked the importers? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo, ni Yusek Panganiban at ng 3 nabanggit na kumpanya.
Ang sabi naman ng Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, dati pa raw sinagot ni Senior Yusek Panganiban ng mga dahilan sa likod ng pagpayag ng importasyon ng 3 kumpanya. Layunin lang naman daw ng departamento na mapababa ang presyo ng asukal. Ang tinitingnan natin sa ngayon, ang atin pong pagbaba ng presyo sa ating mga merkado. Ayon sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, aprobado na ng Malacanang ang pagbibenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal. Ibebenta ito sa mga kadiwa stores sa halagang 70 pesos kada kilo. Yung layunin po nito is to provide the consuming public with cheaper sugar in the market. Sang-ayon sa planong ito ang United Sugar Producers Federation of the Philippines. Itong mga smugglers, hindi na nila marirecycle po. Kasi ang ginagawa, ang madakip ng authorities, binibidding, in-auction. Ang bumibili, ganon pa rin. Sila pa rin yung mga smuggler. So, nare-recycle. So, ito, no chance to recycle. Pero ayon sa Department of Agriculture, inilalatag pa nila ang mga alituntunin upang matiyak na walang legal na hadlang dito. Baka pwedeng sa donation. So kung i-donate ito sa Department of Agriculture, from agriculture to other institution, maybe FTI, then from FTI going to Kadiwa. So may legal impediments po? Wala po naman. But as long as we have to make it clear doon sa atin pong mga guidelines. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ipinasilip sa media ang nakadaong ngayon sa Maynila na barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy na USS America. Galing Japan ang barko kung saan lumahok sa joint military exercises doon ang crew nito. Pero hindi raw yan ang pakay nila sa kanilang pagbisita sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Sila ang mga sundalong Amerikano na lumahok sa joint military exercises sa bahagi ng Okinawa, Japan. Sakay sila ng USS America, ang pangunahing barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy. Matapos ang ilang linggong military exercise na yan, ang USS America nagtungo sa Pilipinas at nakadaong ngayon sa pier sa Maynila. Pero di gaya sa Japan, hindi lalahok sa anumang military exercises ang USS America habang nasa Pilipinas. Bagkus, narito sila para magpahinga at makapamasyal sa Maynila ang kanilang crew. Sa ilalim ng Visiting Forces Agreement ng Amerika at Pilipinas, pinahihintulutan ang pagpunta sa ating bansa ng mga barko at eroplano ng Amerika. Habang nakadaong sa pier sa Maynila, inimbitahan ng US Navy ang Philippine media sa isang ship tour. Dito, ipinakita nila ang iba't ibang bahagi ng USS America. Ito ang flight deck ng isa sa pinakamalaking US Navy ship sa buong mundo, ang USS America. At ayon sa tagapagsalita ng USS America, kaya nito mag-handle ng 25 aircraft ng US. Pero kaya nito mag-handle ng 6 na aircraft para sa landing at take-off. Pangunahing misyon ng USS America ang magsilbing backup para sa mga marine flight operations. May karga ring anti-air missiles ang USS America. Sabi ng commanding officer ng USS America, dumaan sila sa South China Sea habang papunta sa Pilipinas. Nang tanungin kung may mga nakuha silang radio challenge doon, sinabi ng commanding officer, naging maayos, ligtas at professional ang kanilang pakikisalamuha sa anumang bansa habang bumabiyahe pa Maynila. Any Navy, any of the U.S. naval ships are free to operate anywhere in international waters. And we do that so the waters can remain free for all countries to use. Ang pagbisita ng USS America sa Pilipinas nataon sa gitna ng patuloy na pananatili ng mga Chinese militia vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea at paghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas kamakailan dahil sa panunutok ng laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Ang mga ganitong klaseng insidente sa West Philippine Sea inaasahang tatalakayin sa Bilateral Consultative Mechanism o BCM sa March 23 at 24 na gaganapin sa Pilipinas para pag-usapan sa mapayapang paraan ang mga gusot at tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea.
May nakatakda namang high-level meeting ang mga opisyal ng Amerika at Pilipinas kaugnay sa defense and security cooperation sa darating na Abril, na lalahukan ng Foreign Affairs at Defense Secretaries ng dalawang bansa. Sa Webes, nakaschedule umalis ng Pilipinas ang USS America at hindi man daw lalahok sa balikatan exercises ng barkong ito. Handa raw silang bumalik ng Pilipinas anumang oras na ipag-utos ito at kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dismayado ang kaanak ng ilan sa 34 na nawawalang sabungero saan nila'y mabagal na usad ng kaso. May mga kinasuhan naman daw pero wala pa rin inaaresto. Nakatutok si June Veneracion. 14 na buwan ang nawawala ang magkapatid na James at Marlon Bakay. Sila ang dalawa sa mga nawawalang sabungero nung kainitan ng Isabong. Ganoon na rin katagal ang kalbaryong patuloy na nararanasan ng mga naghahanap nilang magulang. Binigay ko na po kay Lord lahat kung ano nangyari para tatanggapin namin yung talagang gano'n na nangyari. Pero ang mas nakakadagdag sa sama ng loob ng mga magulang ni na James at Marlon. Hanggang ngayon, wala pang naaaresto sa mga kinasuhang 6 na gwardiya ng Isabong operator na Lucky 8 Starquest. 3 buwan na ang nagdaan mula na magpalabas ng warrant of arrest ng korte laban sa 6. Dapat naman, kahit malaki sa may mahuli sa kanila. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa. Pero nawagan po ako sa mga otoridad na umawak sa kaso namin na sana naman bilis-bilisan naman nila yung pagtugis sa mga yan. Makikipagpulong sana ang mga pamilya ng mga missing sabungero kay House Speaker Martin Romualdez ngayong araw, pero hindi ito natuloy. Sa meeting, iaabot sana ng mga naghahanap na kaanak ang kanilang sulat kay Romualdez para hingin sa Kongreso ang suporta para wag nang makapag-operate muli ang Isabong. Magtiwala sa ating sistema, sa ating justice system, although sometimes it's really slow, in terms of support sa kanilang pangangailangan, pwede naman nilang lapitan ang aking kagapan. Sa Biyernes, muling makikipagpulong ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Alam nilang mahirap ang laban pero hindi raw sila titigil sa paghahanap ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Tinawag ng Amerika na pagbibigay ng diplomatic cover ang pagbisita at pakikipagpulong ni Chinese President Xi Jinping kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Sa kabila ng pahayag ni President Xi na bumisita siya kay President Putin para tumulong maresolba ang gulo sa Ukraine, sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na tila tinutulungan ng China ang Russia na gumawa ng krimen. Matatandaan ding inisyuhan kamakailan lang ng arrest warrant ng International Criminal Court si Putin dahil sa umunoy war crimes. Sa informal talks naman ng dalawang pinuno, tinawag nilang dear friend ang isa't isa. Nagbigay ng malawak na 12-point proposal ang China sa pagre-resolba ng krisis sa Ukraine, habang pinapalakas din ang pakikipag-ugnayan nito sa Moscow. Nirerespeto raw ni Putin ang panukala ng China. At sa gitna niyan, umaasa ang China ng mas matibay na energy partnership sa pagitan ng dalawang bansa, kasunod ng pagpapalakas ng China sa pag-aangkat ng uling, langis at krudo mula Russia. Tumagal ng halos 4.5 oras ang informal meeting ng dalawang pinuno na susundan ng formal na pulong ngayong araw. Good evening mga kapuso! Kinakiligan at pinag-usapan ang pilot episode ng newest Kapuso Primetime series na The Right One kagabi. At hindi lang fans ang nag-abang dyan, kundi mismong cast and crew kabilang ang lead stars nitong sina Rudo Madrid at Bianco Umali na aminadong kinabahan. Kung bakit, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Naghihiyawan at nagpapalakpakan bawat eksena. Undeniably, kilig na kilig ang cast and crew ng GMA Public Affairs and View Philippines collab na The Right One, habang sabay-sabay nilang pinanood ang pilot episode nito kagabi. Present din sa watch party ang ilan sa cast tulad ng mga bidang sina Ruru Madrid, Bianca Umali at Mikey Quintos. Kasama rin nila sina Lotlot de Leon,
Royce Cabrera at Kaloy Tingkungko. Pinuri at pinag-usapan din ito online. Dahil sa reaksyon ng mga manonood, nabawasan ang kaba ni Ruru at Bianca. Aminado kasi ang real-life couple na kinabahan sila kung magkakaroon sila ng on-screen chemistry. Sobrang masaya na ako. I didn't expect na ganito yung magiging reaction din ng tao while watching this series, yung eksena namin na nag-kiss kami. So, to be honest, yun yung challenge for me. Dahil nga sa sobrang komportable namin sa isa't isa, syempre gusto namin maparamdam sa tao yung kilig, yung feeling na para bang hindi sila sanay na makita kami. Ibang-iba raw ang atake ni Ruru at Bianca sa pag-arte sa kanilang kauna-unahang tambalan. Mula sa facial expression at galaw, maaari raw maihalin tulad sa mga K-drama series. Mabilis din daw ang paggalaw ng istorya, kaya't payo ng mga bida, don't miss any episode. Actually, sa show na to kasi, Kuya, I think it pushed us beyond our limits kasi lahat ng genre na pwede naming gawin at pasukin, ginawa namin and binigay namin because we want to give our best and for the show to look na sobrang ganda at siksik sa Ricardo's, kumbaga. Kilig feels din ang binigay ng pilot episode nang matunghayan ang masayang buhay ni Liam at Joyce. Nag-isip ka ba? Sana naisip mo na hindi natin kailangan to. At abangan daw sa mga susunod na episode kung paano mababago ang kanilang tadhana sa pamamagitan ng isang magical typewriter. Para kay Mikey, dahil challenging ang pagganap, focused ang cast sa pagpapaganda ng kanilang roles. Sumasabay na rin sa kanilang maturity sa pag-arte ang kanilang real-life relationships. Yung hindi na patagalin, para hindi na maapektuhan yung trabaho, hindi na kayo mag-overthink din. So, if one of us needs like talk time, respect namin yung time na yun. Nagigilid kami, kahit kailan pa yan, kailangan natin pag-usapan to para maging maganda pa rin yung trabaho namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, opisyal na nga ang idineklara ng Pag-asa ang simula ng dry season o tag-init. Wala na rin kasing epekto ang hanging amihan o northeast monsoon o yung malamig at tuyong hangin. Ang umiiral na ngayon, ridge o extension ng isang high pressure area na magdudulot ng maaliwalas na panahon, partikular sa northern at central Luzon. Kasabay nito ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, napakababa ng tsansa ng ulan sa halos buong Luzon at Visayas, maliban sa ilang lugar sa Bohol, Cebu at Negros provinces. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila kung saan inaasahan ang mainit na panahon. Gaya po kanina na umabot sa 36 degrees Celsius ang init factor bandang 1:50 ng hapon sa Quezon City. Dahil naman sa posibleng localized thunderstorms, may pagulan sa Mindanao kabilang ang Basilan, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Gayon din sa Soc-Sargen at Davao Region na makakaranas naman ng matitinding ulan. Maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa ngayon, wala pa namang namamataang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Na-diagnose na may stage 3 colon cancer ang Pinoy basketball player na si L.A. Tenorio. Sa isang pahayag, sinabi ng basketball veteran na sumailalim na siya sa initial testing sa nakalipas na 3 linggo, kaya hindi raw siya nakadalo sa mga practice at laro. Nakumpleto na rin daw niya ang kanyang surgery at sasailalim naman ngayon sa treatment. Ipinagpapasa Diyos na raw ni Tenorio ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan ngayon. Gayunman, hindi pa raw siya magre-retiro. Umaasa raw siya na sa tulong ng mga doktor sa Pilipinas at sa Singapore, muli siyang makakapaglaro at makakabalik sa basketball. Ngayong nagsimula na nga ang panahon ng tag-init,
May paalala ang mga eksperto, hindi lang daw bakasyon ang dapat paghandaan, kundi ang pangangalaga sa kalusugan laban sa mga sakit tuwing mainit ang panahon. Pakinggan din natin ang boses mo sa sanib puwersang pagtutok ni Mark Salazar at Mariz Umali. Napansin niyo bang mas napapadalas na pagtagaktak ng inyong mga pawis? At ramdam niyo na rin ba ang alinsangan ng paligid? Tama po ang inyong hinala dahil opisyal na idineklara ng Pag-asa, tumigil na ang northeast monsoon na nagdadala ng malamig na hangin at nag-umpisa na ang panahon ng tag-init. Idineklara po natin na tapos na yung Amihan season at simula na po ng panahon ng tag-init dito sa ating bansa, yung tinatawag nating warm and dry season. Kapag tag-init, syempre magbabago ang outfit dahil out na ang mga jacket at balik na ang mga sando, shorts at mga mas maliwalas na kasuotan. Ilabas na rin ang mga pamatid-init gaya ng sa malamig. Dahil sa mas mainit-init na temperatura pa ang mararanasan natin sa mga susunod na buwan, pinapayuhan ang publikong uminom ng maraming tubig at mag-ingat sa posibleng heat stress at heat stroke. Pero wait, huwag daw masyadong magpakasaya. Hindi naman daw palaging maaraw. May posibilidad din ng mga biglang pag-ulan, lalo sa dakong hapon na gabi na dulot ng mga thunderstorm. And we're not also ruling out the possibility na for the month of March, April, and May ay maka-monitor tayo ng at least isang bagyo o tropical cyclone. Dahil summertime na, gala time na rin para sa marami nating kababayan. Si Borna taga Marikina ay nagbubuk na ng summer outing sa resort na ito sa San Mateo, Rizal. Revenge gala daw talaga sila. At sa malalapit lang muna para makarami. So ito yung unang option. So gano'n kayo kadalas lumalabas na mag-swimming pag ganitong summer? Usually, almost every 2 weeks. Mainit eh. Mas masarap lumabas kaysa sa bahay. Siyempre, excited din ang mga travel agency at tour operators dahil na-miss nilang maging busy sa pagtanggap ng mga booking. Halos fully booked na raw ang mga kilalang beach dahil maraming maagang nagpabook. As of now, it's picking up. For this year, medyo 80% as of kaysa yung last year. More picking up. Usually, Boracay, Bohol, Palawan, Siargao. Yung mga protocol, it's more convenient ngayon. No more antigen or ano. Not like last year, medyo marami pa hinihingi eh. Pero ang panahon ng tag-init, panahon din ng sakit. Kaya sabi ng Department of Health, Magsuot po kayo ng sombrero kung kayo po ay lalabas ng bahay o di kaya ay magdala ng payong. Yun pong direct sunlight ang pinakamainit po talaga na oras sa ating panahon ay 10 a.m. to 3 p.m. So iwasan po natin na sa mga ganyang panahon tayo o ganyang oras tayo lalabas ng ating bahay. Kung di naman makakaiwas para dyan, maglagay po tayo ng sunscreen. Kung meron po tayo, no, para mas maproteksyonan ang ating mga balat, pati na rin po, magdala po tayo ng tubig. Lalong-lalo na yung mga nakakatanda, because of the heat, nagkakaroon po sila ng dehydration. And that can lead to heat stroke. para raw masulit ang pinakaaantay na bakasyon simula nung magpandemya, iwasan ang mga banta sa kalusugan at nakapaghanda ang katawan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Dahil mas maluwag na ang travel restrictions, maraming netizen ang excited ng mag-outing at magtampisaw sa tubig. For the food trip at sa malamig naman, ang inaabangan ng iba, gaya ng milkshake, ice cream, at ang paborito nating halo-halo. Kung ang ilan ay cool lang sa tag-init, meron namang tila nagsisimula ng uminit ang ulo dahil sa nakambaraw na pagsipa ng bill sa kuryente. Kaya naman ang ilang kapuso, ngayon pa lang daw ay magtipid-tipid na sa pagkonsumo. Brown out, sunog at kawalan ng tubig naman ang kinababahala ng mga maiiwan sa kani-kanilang bahay. Ang iba namang may lakad, nagre-ready na raw ng proteksyon sa init para iwas heat stroke. Extra productive naman ang summer para sa iba na gusto raw ilaan ng oras para mag-advanced learning, wow ha, umattend ng youth camp at maglaba ng damit. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Inirereklamo ngayon ng isang kalsada sa loob ng isang subdivision sa Cavite na animoy expressway kung makasingil ng toll fee sa mga dumaraang sasakyan. Ang paliwanag ng pamunuan ng subdivision tukol dito,
tinutukan ni Dano Tingkonggo. Ito ng isang netizen sa GSIS Road sa bahagi ng Gardenia Valley Subdivision Molino 3 sa Bacoor, Cavite. Pabiro niya itong tinawag na Gardenia Valley Expressway dahil may naniningil daw ng toll para makadaan. Nakita ko may ganun na, may toll gate na silang sarili. Kasi dati ang sinisingil lang nila mga closed van, mga truck, ganun. Ngayon pati motor sinisingil na, tricycle, jeep, ganyan. Naisip to, ayos to, may sariling toll gate. Ano to, expressway? 5 pesos ang singil nila sa mga tricycle, 10 pesos naman sa ibang uri ng sasakyan kabilang ang mga motorsiklo, kotse at jeep. Bakit ho naman gano'n? Dito, ma'am? Oho, lagi akong dumadaan dito. Private po? Yes po. Parang hindi naman ho kasi dati-rati naman po dinadaanan po naman po Private na daw po ito. Paano yung mga nakatira po dyan? Iikot po kami ng malayo. Hindi po, kasi naandyan po yung bahay ko. Lagi na lang akong magbabayad ng 10 pesos. Paliwanag ng pamunuan ng subdivision, sakop ng private property ng subdivision ng daan at pinapayagan umano sila ng city government ng Bacoor na maningil ng toll sa mga dumaraan na walang tinatawag na solidarity sticker na ibinibigay sa mga taga Bacoor. It's a big misconception that road is a national road. Well, in fact, hindi. Ito ay parte ng aming subdivision, meaning ito ay pribadong daan ng aming subdivision at meron kaming mga hinahawakang dokumento para dito. Kung sino man ang walang sticker ng solidarity, ang private subdivision na nagpapagamit ng kanilang pribadong daan ay may karapatang maningil ng karampatang koleksyon sa paggamit ng aming kalsada. Kinilangan din daw maningil ng subdivision para mapanatili ang seguridad sa lugar. Ang unang-unang matinding reklamo po dyan ay yung pollution. So isipin nyo naman kayo tumira dyan sa main road at 24 hours na daanan po yan ng mga publiko at pribadong mga sasakyan kasama na mga motor na may ingay na muffler. Napapasukan din ho tayo ng mga magdanakaw. Pero paalala ng Bacoor City Legal Office, nakasaad sa Rule 14 ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations, bawal maningil ng toll ang mga subdivision maliban kung sila ang nag-aayos ng kalsada. Tama naman sila na sinabi nila that is a private property, no? But to collect fees at saka tolls, medyo alanganin kami doon because we know naman na meron tayong department order from DSUD na bawal ang toll Ina-acknowledge natin na yung pwedeng gawin ng mga subdivision ay i-regulate lamang yung pumapasok sa kanila for purposes of security. Ang dapat nilang gawin i-honor nila yung solidarity sticker para mabilis makadaan yung mga tao, mais yung traffic. At saka yung kanilang sticker din sa subdivision nila. And all others hindi yan dapat pasukin ng mga tao na hindi naman talaga taga Bacoor. Dahil sa mga natatanggap na raw nilang reklamo, may ikipag-ugnayan daw ang Bacoor LGU sa Department of Human Settlements at Human Settlements Adjudication Commission. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkonggo, nakatutok 24 oras. The long wait is over dahil magbabalik teleserye na sina primetime king and queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Pero sa maghihiwalay na proyekto yan. Ang mga abangan sa Kapuso Royal Couple, itichika sa atin ni Aubrey Carampel. Magbabalik teleserye si Kapuso primetime king Ding Dong Dantes. At this time, bibida si Ding Dong sa isang murder mystery drama na Royal Blood na nagsimula ng mag-story conference ngayong araw. First time gagawin ni Dong ang whodunit genre sa telebisyon na katulad ng naunang pinag-usapang Kapuso serye na Widow's Web. Coming from the success of the Widow's Web, I am very excited na magkakaroon ng parang in a way extension and another parang also expansion and improvement of the concept. Mini-reunion nga raw ito ni Dong kasama ang ilan sa bigating cast ng serye tulad ni Tirso Cruz III, Rian Ramos at celebrity couple na sina Megan Young at Mikael Daes. Kasama rin nila sa serye si Miss Universe Philippines 2020 at TikTok Lock host Rabia Mateo, Sparkle star Lian Valentin, Dion Ignacio, Arthur Solinap at Benji Paras. Ang dahil pwedeng mangyari. So doon ako hanga talaga sa creative team, sa mga taong bumuo ng kwentong ito kasi
kahit kami sa mga unang mga script na binabasa namin, naiintriga talaga kami. Good news pa sa fans dahil hindi lang si Dong ang may proyekto at magbabalik drama, kundi pati na rin ang misis niyang si primetime queen Marian Rivera. Sobrang ganda ng story niya, tapos very light lang at mapapanood ng mga anak ko. So yun ang mahalaga sa akin. Alam daw ni Yan na mahihirapan siyang mag-adjust pati ang mga anak na sina Zia at Sixto, lalo at matagal daw siyang naging stay at home dahil sa pandemic. Sabi ko din kay Dong, kapag nagkataon na kailangan ko na mag-taping, siguro kailangan natin silang i-sit down, especially Zia, na parang explain natin kung bakit gusto kong magtrabaho or ano tong trabaho na to. At lahat naman ito ginagawa namin para sa kanila. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga chika ko this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.